الله وبركاته. Irsahad ya Sheikh. Marinig ako? Naam. Naam. Okay, tayo. Naam. Simulan ko na po sa mukaddima. Inshallah. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngayong gabi ng Monday, tayo ay binigyan ni Allah ng pagkakataon upang magnilay, matuto at muling mapalapit sa Kanya. Sa katahimikan ng gabi, naway ang bawat salita ay maging paalala ng habag at gabay ni Allah sa ating buhay. At malugod po naming tinatanggap ang lahat ng nanonood at nakikinig dyan sa may Facebook Live at pati na rin po dito sa may Google Meet. At especially sa ating butihing tagapagsalita na si Sheikh Irsahad Ismail. At ang kanyang tatalakayin ay ang Sira Series Episode 1. At aking pong pinapaalalahanan ang lahat sa atin na palagyan po natin i-check ang ating mga mic at ang ating mga camera upang hindi tayo makadistract sa ating tagapagsalita na si Sheikh Irsahad Ismail. Sana po ay maunawaan nyo. Hindi na po natin papatagalin ang gabing ito. Ang oras ay atin na pong ibinibigay kay Sheikh. Ya Sheikh Irsahad Ismail, falyatafaddal mashkuran ma'jura. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا عز إلا في طاعته ولا سعادة إلا في رضاه ولا نعيم إلا في ذكره الذي إذا أطيع شكره وإذا عصي طاب وغفره والذي إذا دعي أجابه وإذا استعد به أعاده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وجعلنا هداة مهدي لا ضل ولا مضل أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Unang-una sa lahat ay purihin at pasalamatan natin Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil binigyan tayo ng pagkakataon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na tayo ay magtipon-tipon sa oras na ito. Bagamat ito ay nagaganap sa online lamang, nangangahulugan lamang na ito na tinaufikan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, binigyan tayo ng pagkakataon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na magamit natin yung mga bagay na meron tayo katulad ng social media, yung ating mga cellphone, gadget, o kaya kung ano man mga ginagamit natin sa oras na ito. Na kung saan nagamit natin yung mga kagamitan na yun, mga makamundong bagay na yun sa isang bagay na kinalulugod ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ito yung pananaliksik ng kaalaman, katulad ng ginagawa natin. At pinapasalamatan ko rin ang organization na ito, ang mga lahat ng mga officers, mga members, at mga sumusubaybay sa oras na ito. Hindi ko na kayo isahin pa dahil baka hindi ko kilala yung iba, hindi ko mabanggit, magtampo pa. Okay. Pinapasalamatan ko lahat ng nakikinig sa oras na ito. At binigyan tayo ng pagkakataon na ma-invite tayo sa ganitong programa na isang mainam na programa dahil kapupulutan natin ng aral, makapagbahagi tayo ng kaunting kaalaman at mga kaunting paalala patungkol sa ating relong Islam. Kaya alhamdulillah. Sa ngayon, tayo ay inatasan or inassign tayo na magkaroon tayo ng muhabara. Actually, series to patungkol sa sira. Okay? Na kung saan magiging series itong lecture natin sa sira. At dahil sa ito yung unang muhabara natin bilang mukaddima or bilang introduction, nararapat na pinakamainam na paraan sa ganitong pagmumuhadara patungkol sa isang subject or madda, ang mainam na paraan ay alamin muna natin kung ano yung pinapatungkulan ng pag-aaralan natin o nung i-lecture natin.
Katulad nito, sira, na ang tinutukoy dito, yung maksud natin dito, yung sira ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya bilang mukaddima, bilang introduction, inuulit ko, ang mainam ay alamin muna natin kung ano nga ba yung sira, kung ano nga ba yung sinasabi na siratun nabawi o yung um, sira ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ano nga ba yung kahalagahan nito or bakit ba natin kailangan pag-aralan ito. Kaya unang-una, ano nga ba yung sira? Diyan yung una natin tatalakay bilang episode 1. Sabi nga kanina. Well, sa pagbibigay ng mga kahulugan ng isang bagay or kalima, sa pagbibigay ng mga definition ng meaning ng isang bagay o isang salita, sa Arabic nakasanayan natin na gumagamit tayo ng maana or ng meaning sa kanyang lugatan, ganun din sa istilahan. Ibig sabihin, ito yung ginagamit na madalas natin. Binibigyan natin ng kahulugan yung isang salita ayon sa kanyang lugatan. Pag sinabing lugatan, ito yung literal na kahulugan o ito yung linguistic meaning. Pag sinabing istilahan naman, ito naman yung tinatawag na technical na kahulugan or kung papaano ba ah, kung papaano ba binibigyan ng kahulugan or ginagamit yung salita na yun na naayon sa kung saan pinag-usapan. Halimbawa, pinag-usapan natin is Islamically speaking, ibig sabihin, ang tinutukoy dito is yung meaning niya Islamically, technical na kahulugan. Okay. Bali, ano ba yung kahulugan ng sira? Filugatan, sa linguistic na maana or meaning, yung sira galing sa salitang sar o yung sara pag nilagyan mo ng tashkil na nangangahulugan na kumbaga nangangahulugan siya na dumaan or lumakad o kaya tumahak o yung parang yung fi'il na yasir na ibig sabihin lumalakad, okay? O dumadaan or tumatahak. Bali yung salita na yon na pinanggalingan ng salitang sira, pag sinabing asira fi lugatan ta'ni as-sunnah wat tariqah والحالة التي يكون عليها الإنسان وغيره. Ibig sabihin, sa lugatan, sa literal na kahulugan, yung sira, nangangahulugan na ito ng sunnah. Pag sinabing sunnah, ano ba yung pagkakaintindi natin sa sunnah? Yung kaugalian, pamamaraan, o yung manners ng isang tao, o yung paraan, yung kanyang style. O kaya nangangahulugan din ito na tariqa. Pag sinabing tariqa, ito yung kalagayan, yung sitwasyon na nararanasan or kinalalagyan or pinagdadaanan or na-experience ng isang tao. Wa ghayruhu at iba pang mga tinutukoy. Okay, ibig sabihin sa lugatan, sa literal na kahulugan, nangangahulugan ito na kinalalagyan or paraan. At kung aalamin naman natin yung istilahan o yung technical na kahulugan nito, ta'ni qissatal hayati wa tariqaha. Ibig sabihin, tumutukoy daw ito sa qissa. Ano ba yung qissa? Pag sinabi yung qissa, ito yung kwento. Kwento ng alin? Kwento ng haya, ng buhay. Kwento ng buhay o ng kasaysayan ng kung sino man yung tinutukoy na tao man or bagay man or isang pangyayari. Okay? Kasaysayan ng pangyari. Bali, ang ibig sabihin nito sa madaling salita, qissatal hayat. Ibig sabihin, ito ay yung kwento ng buhay. Kwento ng buhay. Kaya sa istilahan, pag sinabing siratun nabawiyya, so ito yung kwento ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiya tarjamatul ma'thuratu li hayatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ito daw yung detalyadong paglalahad or pagkukwento ng buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siyempre, alam ko naman yung karamihan sa inyo na pagdaanan na ito, alam na yung ibig sabihin natin dito. Alam na natin kung ano yung tinutukoy dito. Para sa iba na hindi pa nalalaman or kumbaga serve nyo na lang to bilang isang review. Okay? Bali, yan yung ibig sabihin ng siratun nabawi. Aw hiya mauthira anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin
aw taqririn aw sifatin khuluqiyatin aw khuluqiyatin aw siratin. Ibig sabihin, yung anumang kinukwento o sinasalaysay patungkol sa Nabi sallallahu alaihi wasallam mula saan? Mula sa kanyang mga qaul. 'Pag sinabing qaul, yung mga salita, yung mga kasabihan. Ano pa? Mula sa kanyang mga fi'lin. 'Pag sinabing fi'lin, ito yung mga amal o yung mga gawain. Yung mga gawain ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano pa? Yung mga takrir. 'Pag sinabing takrir, ito yung pagsang-ayon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga ito yung mga bagay na hindi ipinagbawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga wala siyang sinabi na ito bawal, ito hindi pwedeng gawin. Dahil kapag hindi niya sinabi na bawal, yun ay nangangahulugan na bilang pagsang-ayon or pagpapahintulot. Dahil alam natin pagdating sa mga ipinagbabawal na bagay, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung bawal yan, nasasabi niya. Ibig sabihin kapag wala siyang sinabi sa wala siyang nabanggit patungkol dito, yun ay ibig sabihin nun ay pagsang-ayon. At sa pag-aaral ng sira, yun yung tinatawag na takrir. Takrir. At least alam natin, may idea na tayo kung ano ba yung mga pwede natin pag-aralan. Okay. Bali ano pa? Bukod dun sa takrir, aw sifatin ng kulkiyatin. Ibig sabihin, ito yung mga sifa or mga katangian na pisikal na katangian ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano ba yung itsura niya physically, kung ano ba yung ano niya, yung pagmumukha niya, kulay ng balat niya, ano ba yung complexion niya, ano ba yung height niya, ano ba yung mga sukat ng pangangatawan niya. Lahat ng yan pag-aaralan din sa Siratun Nabawi. Okay? At least alam natin, may idea tayo. At ano pa, yung mga kulukigya, ibig sabihin mga kaugalian, mga asal, mga ugali ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At syempre yung sira niya, yung buhay, kwento ng buhay at yung mga takrir, I mean yung anong tawag dito, yung tariqa o yung kasaysayan, yung history ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bali lahat ng mga yun na nabanggit natin, yan yung pag-aaralan natin sa sira. At least nalaman na natin yung ibig sabihin ng Siratun Nabawi at kung ano ba yung magkakaroon tayo ng idea kung ano ba yung pag-aaralan natin. And of course, alam ko na marami sa inyo ang alam na or aware na dito. Okay. Then sawaun kana qabla al-bi'tati aw ba'daha. Ibig sabihin, maging bago man ang panahon na pinili siya bilang propeta o kaya pagkatapos ng kanyang pagkapropeta. Ibig sabihin, lahat ng kwento na pangyayari sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa panahon na hindi pa siya naging propeta. Kailan ba naging propeta ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alam natin at the age of 40 naging propeta ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggang sa panahon na siya ay naging propeta na, hanggang sa kanyang kamatayan. ولأن التعريف اشتمل على ذكر حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها قبل بعثته أي منذ ولادته وبعدها حتى wafatihi. Ibig sabihin, saklaw din ng Siratun Nabawi, yung buong buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat ng pangyayari bago yung kanyang pagkapropeta, mula sa kanyang pagkakapanganak, ibig sabihin pagsilang sa kanya, hanggang sa kanyang wafatihi. Ibig sabihin, sa kanyang kamatayan. Lahat ng pangyayari na yun sa loob ng duration na yun. Yun ay tumutukoy sa kwento ng buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o yung sira ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Ngayon, at least alam na natin, meron na tayong idea or alam na natin yung definition linguistically or lugatan or yung technical meaning o yung tinatawag na istilahan o bisyar'an na alam na natin yung kahulugan niya. Bali, ngayon, pag-usapan naman natin, ano ba yung mga kahalagahan? Okay, kumbaga, dadako na tayo sa mas exciting part ng lecture natin. Ano ba yung kahalagahan ng pag-aaral nito? Siyempre, lahat ng mga branches ng pag-aaral sa Islam, bawat isa dyan merong kahalagahan. Halimbawa, akida, bakit ba mahalagang pag-aaral ng akida? Alam natin, napakahalaga nun.
pag-aaral ng tafsir ng Quran, pagbabasa ng Quran, pagsasalita ng Lugha Arabiya, lahat ng yan napakahalaga. Lahat ng yan merong mga fadail or kainaman at meron yan tinatawag na hammiya. Ibig sabihin, yung mga kahalagahan, importansya. Lahat nga ng bagay may importansya. Ikaw nga na tao, may importansya. Ewan ko lang kung may importansya ka ba sa kanya, hindi natin alam. Hindi tayo sure sa bagay na yon. Pero itong pinag-uusapan natin, Siratun Nabawi, yung pag-aaral niya, meron siyang importansya. Okay? Na tinatawag na ahamiyatu dirasatis Siratin Nabawiya. Yung kahalagahan ng pag-aaral ng sira ng buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At syempre, pagdating sa kahalagahan ng pag-aaral ng sira, marami tayong maiisip. Marami tayong maiisip na dahilan kung bakit natin kailangan pag-aralan. Ngunit syempre, kulang yung natin, hindi naman gaano masyado mahaba yung time natin, limited lang yung oras natin. Siguro, makakapagbanggit tayo ng kahit papano ilan. Okay. Unang-una dito, sabi ng mga ulama, as-siratun nabawiyya hiya sabilu ila fahmi shakhsiyatir rasuli sallallahu alaihi wasallam min khilali hayatihi wa dhurufihi allati ashaha fiha. Anong sabi? Yung Siratun Nabawi, hiya sabil. Ito daw ay isang daan. Daan para alin? Para mafaham, maintindihan or maunawaan natin rather o malaman natin yung alin, yung pagkatao, yung syak ng alin, yung pagkatao ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Sa pamamagitan ng pag-aaral ng sira ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malalaman natin yung mga nangyari sa kanya, yung mga naging kalagayan niya, yung mga naranasan niya, yung kwento ng buhay niya. Ibig sabihin, ito yung kahalagaan ng pag-aaral nito dahil para malaman natin. At bakit kailangan natin pag-aralan? Ano ba meron sa Propeta Muhammad? Bakit kailangan pa natin pag-aralan ng buhay? Ustad, di ba? Akala ko ba tayo bilang isang Muslim, hindi pinagbawalan tayo na alamin natin yung buhay ng ibang tao. Subhanallah. Ibang bagay ito dahil ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa tuwing nagbabanggit tayo ng Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, na tayo ay nagsasyahada o sumasaksi tayo na yung Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At syempre sa pagbanggit natin yon, hindi natin yun sasabihin lang bilang salita lang. Ibig sabihin natin, babanggitin natin yun, meron yung kalakip na obligasyon bilang isang Muslim. Meron yung nakaatang na mga obligasyon, mga duty, mga responsibilidad bilang isang Muslim. Ikaw na isang Muslim, nagkiklaim ka na kinikilala mo or sumasaksi ka na yung Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay huling sugo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, meron niyang kalakip or meron niyang kasama, may nakaatang na maraming obligasyon. Hindi lang yan sinasabi pagkatapos mong sabihin tapos na. Hindi ganun. Meron niyang paninindigan, meron niyang nakaatang na responsibility na ano ba yung dapat mong gawin bilang isang Muslim na kumikilala na sumasaksi sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang sugo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya napakahalaga na pag-aralan. Dahil kapag hindi mo alam yung bagay na yun, hindi mo alam kung ano yung mga obligasyon na yun. Yung mga obligasyon mo para sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katulad ng alin, ano ba yung mga obligasyon natin sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Unang-una dito, para malaman natin yung ma'rifatu wattiba'a ul bashar. Ibig sabihin, pagkilala at pagsunod natin sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya yung pinakamainam na tao. Pinakamainam na tao. Kung iintindihin natin ito, ibig sabihin, bilang isang Muslim, meron tayong kinikilala, meron tayong sinusunod na propeta na galing sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na ipinadala sa atin na bilang kikilalanin natin at susundin natin kung ano yung kanyang utos. At dahil siya yung pinakamainam na tao na dapat nating maging huwaran. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi aswatun hasanatun. Nasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, katotohanan daw na yung Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay siyang mainam na huwaran or mainam na example para sa inyo.
Kumbaga, excellent example para sa inyo. Bilang isang tao, bilang isang Muslim, siyempre kung meron tayong dapat na titingalain, dapat nating gagayahin, dapat na magiging modelo natin sa pagiging Muslim, walang iba kundi ang mga propeta, at ang pinakamainam ay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya dapat alamin natin yung buhay niya, alamin natin yung kwento ng buhay niya, kilalanin natin yung pinakamainam na tao at bakit ba siya tinawag na pinakamainam na tao. Dahil sa napakaraming dahilan. Napakaraming dahilan ng na kung bakit siya pinakamainam na tao. At isa na doon na siya yung pinakamahinam na huwaran sa atin bilang isang Muslim. Pagdating sa ibada, pagdating sa kaalaman, pagdating sa pag-uugali, pagdating sa pamamaraan ng pagkilos, pananalita, pamamaraan ng pag-iibada at napakarami pang iba. Ibig sabihin sa makatwid, lahat ng ginagawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat ng ugali niya, lahat ng gawain niya, lahat ng sinasabi niya, lahat ng mga ibada niya, dapat gawin natin bilang huwaran natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tayong ibang kukuhanan ng paggagayahan kundi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam when it comes sa lahat ng mga bagay, aspeto ng Islam. Halimbawa, mag-ibada ka, sino pang gagayahin mo? Walang iba kundi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, kung hindi mo alam yung buhay niya, hindi mo alam kwento ng buhay niya, wala kang idea kung paano ba mag-ibada ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa sa pagsasala, yung mga napag-aaralan natin sa fiqh, kung paano magsala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun ay nag-ugat sa pag-aaral ng buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalaman natin sa fiqh kung paano yung dapat na pagsasala. Bakit? Dahil nag-ugat yan sa pag-aaral ng buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalaman natin kung paano magdasal ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kung hindi mo alam yung bagay na yun, hindi mo napag-aralan yung buhay ng Propeta Muhammad, sino yung gagayahin mo? At bukod dyan, napakarami pang mga dapat nating paggayahan sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gaya halimbawa sa kanyang mga ugali. Sa kanyang mga ugali na mismong Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya yung may pinakamainam na pag-ugali. Siya yung tinatawag na khuluqin azim. May mainam na pag-ugali, nagtataglay ng pag-ugali. Wa innaka khuluqin azim. Katotohanan na ikaw, ya Muhammad, ikaw yung may pinakamainam na pag-uugali. Ibig sabihin, pagdating sa pag-uugali, wala tayong ibang dapat na pamarisan or gawing modelo kundi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isipin niyo, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagdating sa mga ibada, napakainam niya sa pag-iibada. Dahil siya yung pinagagayahan natin patungkol sa mga ibada. Pagdating sa kaalaman, siya yung pinakamaalam pagdating sa Islam dahil sa kanya tayo gumagaya. Mga sunna niya, mga kasabihan niya, yun ay parte ng kaalaman ng Islam. At yung mismong Quran na ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya bilang wahi. At yun ay kaalaman ng Islam. Pagdating sa kaalaman, nangingibabaw ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pagdating sa iba pang mga bagay, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi siyang ahead. Ngunit sa lahat ng mga bagay na yun, ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi siya pinuri sa mga bagay na yun. Hindi niya sinabi na, o ikaw yung Muhammad sa lahat ng mga tao, ikaw yung may pinakamainam pagdating sa pag-ibada, o ikaw yung Muhammad sa lahat ng mga tao, ikaw yung pinakamatalino. Dahil ikaw may pinakamaraming kaalaman. Hindi siya pinuri ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ganung paraan. Bagkus, pinuri siya saan? Sa kanyang tinataglay na pag-uugali. Mabuting pag-uugali. Ibig sabihin, yung mabuting pag-uugali na yun, na tinataglay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na siya dapat nating maging huwaran, na dapat nating tularan, dapat nating imitate or gayahin. Hindi yung mga bagay na mga nakikita natin sa ibang tao, mga ina-idol natin. Kung meron man dapat tayong iidolo, walang iba kundi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dapat nating gayahin. Hindi yung mga katulad ng ibang mga tao na tabiya pasintabi na iniidolo nila yung mga idol nilang artista, mga K-pop na ginagaya nila yung forma.
Subhanallah. Pagdating sa bagay na ito, wala dapat tayong gayahin. Pagdating sa mga pag-uugali, sa mga gawain, sa mga tinatawag na tamang kasuotan, kundi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin dito, napakahalagang pag-aralan yung buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang sa ganun magkaroon ka ng guide kung paano ka ba mag-a-act or paano ka ba kikilos bilang isang Muslim. Okay, pangalawa, ano pa yung dahilan? Bakit kailangan natin pag-aralan? Siyadatul mahabbatu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, sa pag-aaral natin ng sira ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nadadagdagan yung pagmamahal natin sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siguro nararanasan nyo to or naranasan na ng karamihan sa inyo. The more na nakikilala mo yung Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the more na parang napapamahal ka lalo sa kanya. Kasi alam mo yung buhay niya, alam mo yung naranasan niya. Nandun yung naging emotionally ka, yung parang nagkakaroon ka ng, ang tawag doon, empathy, nag-empathize ka sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi minsan, nakakapag-reflect tayo sa buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung ano yung kwento ng buhay niya, minsan, hindi natin namamalayan. Parang, kahit konting part man ay nararanasan natin. Tapos nakakapag-reflect tayo, ay ganito ang buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, or mas grabe pa dito. Lalo na yung mga kwento ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagdating sa kanyang pagsasabar. Sa panahon natin ngayon, isa sa mga reklamo ng tao yung kahirapan. Halimbawa to kahirapan na kung saan, kung titignan natin yung buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung nararanasan natin na kiniklaim natin na krisis sa panahon natin ngayon, sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas naranasan niya yan or mas higit pa, mas malala pa. Ibig sabihin, sa ganitong pag-aaral natin ng buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakakapag-reflect tayo sa buhay niya, tapos nagkakaroon tayo ng emotional attachment sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit hindi natin nakita ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At doon nag-i-increase or nadadagdagan yung pagmamahal natin sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Kasi bilang isang Muslim, obligasyon natin yan na mahalin natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihin wan nasi ajma'in. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi magiging ganap na mananampalataya ang bawat isa sa inyo hatta akuna ahabba ilayhi, kung hindi nyo ako mamahalin nang higit sa pagmamahal ninyo saan? Sa mga magulang ninyo, sa mga anak ninyo, at sa lahat ng mga tao. Wan nasi ajma'in, sa lahat ng mga tao. Ibig sabihin, ang pagmamahal natin sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang obligasyon natin ng pagmamahal sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sa paraan na siya yung pinakamamahal natin. Na higit pa sa kung sino mang tao. Katulad nangyari kay Omar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Tinanong siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Omar, sino yung pinakamamahal mo?" Hanggang sa sinabi niya, ang pinakamamahal ko ang aking sarili, tapos yung aking pamilya. At syempre kayo, ya Rasulullah. Hanggang sa kinorek siya ng Propeta Muhammad, sabi niya, kung ganyan ang paniniwala mo sa pagmamahal, hindi ka pa tunay na mananampalataya. Hanggang sa binigyan siya ng clue ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kailangan ang pagmamahal ng isang tunay na mananampalataya sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay higit pa sa kahit na sino. Hanggang sa sinabi ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, hanggang sa sinabi niya na, "Ya Rasulullah, sa ngayon, ikaw na yung pinakamamahal ko sa higit na sino man." Hanggang sa sinabi ng Propeta Muhammad, "Ngayon, isa ka ng ganap na mananampalataya." Ibig sabihin, kailangan yung pagmamahal natin sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam higit pa sa kahit na sino. At dahil sa pag-aaral ng sira
nadadagdagan yung pagmamahal natin sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nadadagdagan. Kaya isa yan sa mga paraan para masabi na mahal mo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katulad nung sinabi natin kanina, yun yung mga paraan. Yung pag-aralan mo ang kanyang buhay dahil diyan mo makikita kung ano yung mga kanyang mga sunna na dapat mong gawin, mga inutos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dapat mong gawin, mga ibada, lahat. So and so forth. At ganun din sa pagmamahal sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malalaman mo kung paano siya mahalin, kung paano mo dapat siya mahalin. At dahil sa nalaman mo yung kwento ng buhay niya, lahat ng mga naranasan niya, madadagdag sa iyo yung pagmamahal mo sa Rasulullah. At yan ang isa sa mga paraan ng pagmamahal. Hindi paraan ng pagmamahal ah, yung gagawin mong paraan ay pagse-celebrate ng birthday ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katulad ng mga ginagawa ng ibang mga sekta, ng mga ligaw, mga ahlul bid'ah, na ginagawa nilang batayan ng pagmamahal sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yung pagse-celebrate ng kanyang buhay. Ngunit sa katunayan, ang paraan para mapakita mo ang pagmamahal mo sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay gagawin mo ang kanyang mga sunna, bubuhayin mo ang kanyang mga sunna, gagawin mo isa sa buhay mo at mamahalin mo yung Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng higit pa sa kahit na sino man. At malalaman mo yon sa pamagitan ng pag-aaral ng sira ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi mo yan malalaman dahil sa emotion mo lang. Kumbaga, feel ko lang ganito mahalin ng Rasulullah. Feel ko ganito ang Rasulullah. Hindi to reliyon ng feeling ng pakiramdam, kundi nangangailangan ito ng mga nusus o yung mga tinatawag na dalil, mga Islamic text na magiging proof or evidence natin, mga adilla, mga dalil. Okay? At hindi magiging dalil yung emosyon ng tao na yung nararamdaman mo, na kung ano yung nararamdaman mo, na sa tingin mo, feeling mo, yan, ganyan mo isabuhay ang Islam, ganyan mo mahalin ng Rasulullah, dahil yan lang ang pakiramdam mo, yan yung emosyon mo, hindi sapat yun. Bakit? Babase tayo sa mga dalil. Okay. Kaya yan yung isa sa mga kahalagan kung bakit kailangan natin pag-aralan ang buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At isa pa, yung Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isipin nyo na lang. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung nabubuhay pa siya, bago siya mamatay, nagkaroon na siya ng parang sa atin, connection sa atin, kahit hindi pa tayo nabuhay. Nandun yung pagmamahal niya. Na sa katunayan, bago siya mamatay, sinabi niya sa mga sahaba yung pagmamahal niya sa kanyang mga umma na hindi niya pa nakikita, which is tayo yun. Na minamahal niya yung mga umma niya kahit hindi niya pa nakikita. Bukod sa mga sahaba, ang kanyang mga umma ay tayo sa panahon natin ngayon. At ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahal na mahal tayo bilang umma niya. Kaya napaka-unfair naman sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung hindi natin mamahalin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napaka-unfair. Parang ganito niya lang isipin. Ikaw nga, nalulungkot ka. Medyo maingay Okay. Wait lang, Sheikh. Naila, si Bayan, naam, jazakillahu khair. Okay. Tafadhal ya Sheikh. Okay. Isipin nyo katulad sabi natin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung pagmamahal niya sa atin, kahit hindi pa tayo nakita, nandun na yung pagmamahal niya sa atin. Nandun na yung concern niya sa atin. Na hiniling niya pa nung siya ay mamamatay na yung kamatayan niya, yung sakit ng kamatayan niya na ay ubusin na para hindi na maranasan ng kanyang umma, at kabilang tayo dun kahit hindi pa tayo nakikita. At napakarami pang paraan ng pagmamahal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit napaka-unfair kung tayo bilang nagki-claim ng Muslim, bilang nagki-claim na mahal natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngunit hindi natin ginagawa yung obligasyon natin para sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napaka-unfair kung hindi natin mamahalin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Parang ganito lang, ikaw nga nasasaktan, nalulungkot ka kung hindi ka mahal ng mahal mo, di ba?
'Di ba? How much more na ganun? Nasasaktan at nalulungkot ka kung hindi ka gusto ng gusto mo. How much more kung ganun yung Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahal tayo pero hindi natin susuklian ng pagmamahal. Siyempre malungkot yun. Malungkot yung ganong senaryo. Okay, kaya tayo bilang isang Muslim, mahal natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at gawin natin sa tamang paraan. At isa sa mga paraan para madagdagan yung pagmamahal mo sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pag-aralan natin yung sira, yung kanyang buhay. Yung buhay nga ng iba, pinag-aaralan mo eh. Buhay pa kayo ng Propeta Muhammad. Di ba? Okay. Kabilang pa dito, siguro ito na yung last. Kabilang pa sa dapat nating malaman sa pag-aaral ng sira. Sa pag-aaral ng sira, nalalaman natin yung history ng Islam. Ibig sabihin, malalaman natin kung ano ba yung mga pangyayari, mga mahalagang pangyayari sa kasaysayan, sa tarika ng Islam, mula sa pagkababa ng Quran, halimbawa, kung paano ibinaba yung Quran, kung paano nagkaroon na palaganap yung Islam, kung sino ba yung mga unang nag-embrace sa Islam, sa mga kasamahan or sahaba ng Propeta Muhammad, lahat ng mga yan, napakahalagang turning point sa Islam na dapat natin malaman. Kaya ikaw, kung wala kang alam patungkol dito, hindi mo alam yung mga pangyayari na yan, aba, napakalaking kawalan para sa iyo bilang nagkiklaim na isang Muslim. Sinasabi mo, relihin mo Islam. Ang tanong, may alam ka ba tungkol sa history ng Islam? May alam ka ba sa buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kasi kung wala, subhanallah, nakakalungkot. Nakakalungkot na yung mga pangyayari sa buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, particularly yung mga pangyayari sa kasaysayan ng Islam, wala kang alam. Pero kapag papakwentuhin sa yung istorya ng pinanood mong K-drama, subhanallah, alam na alam mo kahit nakapikit ka. Alam na alam mo yung kwento ng buhay ng kapitbahay nyo, nung kaibigan mo. Alam na alam mo yung minamarites mo. Alam na alam mo yung kwento ng kanyang buhay. Minsan, mas alam mo pa, mas kilala mo pa siya sa sarili niya. Kasi nadagdagan mo na eh. Kasi nandun na yung pagmamarites. Kung yung mga bagay na yun, alam mo, na wala namang kwenta yun. Puro kasalanan na makukuha mo. Ano lang tong history ng Islam o yung kasaysayan ng Islam o yung buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na napakahalaga. Kaya sa pag-aaral ng Siratun Nabawi, malalaman natin yung kasaysayan ng Islam. Mm-mm. Kaya later on sa pag-aaral natin, kapag dumako na tayo sa mga susunod na talakayan, mga muhadara, malalaman na natin yan. Inshallah. Okay. Isa pa. Mag-aano pa ako ng isa. May time pa naman. At kabilang pa sa kahalagahan sa pag-aaral ng buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dahil sa alam mo yung Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakilala mo na yung Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, kapag may dumating yung pagkakataon na sinisira yung Islam, lalong-lalo na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. Bakit? Kasi madalas tayo na-discriminate bilang isang Muslim. Binabastos ang pagka-Muslim natin, lalong-lalo na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marami tayong maririnig na kasiraan sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kesyo, baliw, illiterate, hindi marunong magbasa, pedophile, ibig sabihin, nang re-rape daw ng bata. Yan ang mga sinasabi nila. Ngayon, bilang isang Muslim, paano mo ipagtatanggol, paano mo ididepensa ang honor ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Paano kung hindi mo alam yung buhay niya, wala kang alam? Paano mo may pagtatanggol ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Atakihin yung Islam, lalong-lalo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maraming mababash sa kanya. Ikaw nga, marami kang basher eh. Yung Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pa kaya? 'Di ba? Paano kung marami mambash sa kanya? Ikaw bilang isang Muslim, obligasyon mo na ipagtanggol ang
integridad ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paano mo siya may pagtatanggol? Hindi ka naman pwedeng pisikalan. Hindi mo magagawa yun, pero ipagtatanggol mo siya sa pamagitan ng pagdadaawa sa mga taong yun patungkol sa buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ipapakita mo din sa kanya kung ano yung paraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung kanyang ugali. Ibig sabihin, dito pumapasok yung da'wa. Sa pagtatanggol mo sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil marami kang alam patungkol sa buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makakapagda'wa ka, mapagtatanggol mo siya sa pamagitan ng da'wa, mapagtatanggol mo siya sa pamagitan ng pagpapaliwanag sa mga tao na yun, sa maayos na paraan kung ano yung ugali ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kung sino siya bilang sugo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, may pagtatanggol mo siya. At dito pumapasok yung da'wa. Kaya nga marami sa mga westerns, mga orientalist o yung tinatawag na tawag dito, yung mga non-Muslim, sabihin natin mga non-Muslim na nag-aaral pati yung buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inaral nila dahil mula sa umpisa ang talagang ano nila intention ay para sirain yung Islam. Hanggang sa dumating sa punto na inaral nila ang buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At later on na pag-alaman nila na yung Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ganito pala yung pag-uugali. At later on, dahil sa nalaman nila yung ganitong pag-ugali ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naging pintuan yun para pasukin nila ang Islam, para yakapin nila ang Islam. Maraming mga nagtangka na ganyan. Mga philosophers man, mga mga orientalist man, mga scientist man. Sa intention na gusto nila sirain yung Islam, pero dahil sa nalaman nila yung ugali ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yumakap sila sa Islam. Ibig sabihin, hindi imposible na sa pag-aaral mo ng sira, alam mo yung buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumating sa punto na maida'wa mo o kaya kahit man lang maipakita mo yung ugali ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila. Yung ugali ng isang tunay na Muslim na ang huwaran mo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baka yan pa yung maging susi para maging instrument para gabayan yung ibang mga tao, yung mga non-Muslim. Kaya nga sabi ng karamihan, yung isa sa best da'wa daw. Best da'wa ay ang attitude ng isang Muslim, yung pag-uugali ng isang Muslim na ipapakita mo lang sa mga non-Muslim, hindi mo na kailangan magsabi ng mga ayat sa Quran, hindi mo na kailangan magsabi ng mga hadith. Bakit? Kasi hindi sila makikinig diyan. Ano bang alam nila sa Quran at sa hadith? Pero ipapakita mo lang yung ugali ng isang tunay na Muslim at kapag nakita nila, masasabi nila, ay ganito pala yung turo ng Islam. Ganito pala yung isang tunay na Muslim. Mali pala yung mga naririnig namin sa balita, yung mga napapanood namin sa mga balita, mga paninira, mga propaganda sa Islam. Mali pala yun. Ganito pala ang tunay na Muslim. Subhanallah, pintuan niya ng da'wa. Wala kang ibang sasabihin, wala kang ibang gagawin, kundi mag-uugali ka lang ng isang tunay na ugali ng isang Muslim. At sa paanong paraan? Sa paraan na pag-aaral ng buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maipagtatanggol mo yung Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maipagtatanggol mo ang Islam at maikakalat mo pa o maidadaawa mo pa ang Islam. Kaya napakainam, 'di ba? At napakarami pang mga kagandahan or kainaman or pagiging importante ng pag-aaral ng Siratun Nabawi. So, kaya inshallah, magkakaroon pa tayo ng mga susunod na mga muhabara, matatalakay na natin yung buhay. At least nagkaroon tayo ng mukaddima o yung introduction para kumbaga i-take nyo to bilang isang paalala na bakit natin kailangan pag-aralan yung buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano ba yung makukuha natin doon? Ano ba yung sira? At least nagkaroon na tayo ng idea, naging aware na tayo. Kaya inshallah sa mga susunod na ano natin schedule,
Naway tawfikan pa tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siguro hanggang dito na lang tayo. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa alhamdulillah. Isa na namang malalim at malawak na kaalaman ang naibahagi sa atin ng ating tagapagsalita na si Sheikh Irsahad Ismail. At bago po tayo dumako sa Q&A session, ay atin munang tatanungin ang ating tagapagsalita kung siya ba ay tumatanggap ng mga katanungan mula sa inyo. Ya Sheikh, kayo po ba ay tumatanggap ng mga katanungan mula sa ating tagapakinig? At siguro is may mga katanungan to kasi nung last hindi sila tanong. Inshallah, may ano pa naman, I think 10 minutes before mag-10. Yeah, may oras pa tayo inshallah. Inshallah. So, amin pong binubuksan ang Q&A session sa mga nais magtanong. Diyan sa may Facebook Live ay pakilagay na lang po sa may comment section. At dito naman sa may Google Meet ay pakilapag na lang din po dito sa may chat box sa mga kababaihan. At kung tayo papahintulutan ng ating tagapagsalita na pwedeng makapagsalita ang mga kababaihan ay labas. O pwede po ba sila, Sheikh, or sa chat box na lang? Maaraayo kaya, Sheikh, na? Kung hindi kaya i-type or hindi hindi kaya i-message dahil mahaba, siguro wala namang problema kung sabihin na lang. So, inshallah. So, mga 3 katanungan namin, Sheikh. 3 katanungan lang, Sheikh. Sige, inshallah. Inshallah. So, kami po ay maghihintay sa inyong mga katanungan. Pwede po kayo magtaas ng inyong mga virtual hand. Nakikita naman po kung may magtataas ng kamay sa inyo. So, may itatanong lang si Bibilin Kahal kung maaari daw, Sheikh, ano po daw ang inyong gamit na reference sa pagtalakay o kaugnay sa pagtalakay ng sira? Okay. Actually, may ano rin yan, related din sa gusto ko sanang ipa-clarify dito. Kumbaga, since series, ano bang neto? Ano ba siya, yung parang dirasa na style o yung parang lang, muhadara lang na hindi siya classroom style. Ewan ko kung na-figure out niyo yung meaning, yung ibig ko sabihin. O yung parang lang siya, magsasalita lang ako kahit wala na akong ipapakita. Classroom style. Nandito pala si Sheikh. Okay. Ganun pala. Okay. Ganun na lang. Bale, dahil sa ganun yung natin, bale, dirasa tayo. Ibig sabihin, classroom style na meron tayong ipapakita na presentation. Kaya sa presentation na yun, makikita nyo rin kung anong reference na gagamitin natin. Siguro, gagawan na lang ako actually, marami tayong pwedeng gamitin na reference na maraming mga kitab, yung ating mga ulama patungkol sa Siratun Nabawi. Pero siguro, gagawa na lang tayo ng parang mukhtasar o yung na muyassar lang para madali para sa atin. Okay? Siguro kailangan ko lang din na for every session natin, magkaroon tayo ng participation sa mga ibang dito, mga estudyante na gusto mag-participate, especially sa mga natin, sa mga kalalakihan dito na siguro
pwede niyong basahin, papabasahin ko kayo para at least meron tayong ano, no, yung parang, anong tawag do'n, connection. Meron tayong magandang ano, alam niyo 'yun? Siguro gano'n, or okey lang ba sa inyo 'yun? نعم May نعم interaction tayo, إن شاء الله يا شيخ. oo. Kaya Ah, 'yun na lang siguro. Marami din naman nakikinig, Sheikh. Oo. 57. Kaya pagdating So, sa reference, i-ano ko na lang, makikita niyo naman, for real. Makikita niyo na i-ano natin, pe-present natin. Kada muhadara natin, ah, merong ano tayo, may ipe-present tayo, inshallah. naam ya Sheikh. Mukhang may katanungan ng Ibrahim Aisha ng Oilhead Founder. Tafadhalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala po Waalaikum akong salam. katanungan kasi nagme-message po kay Ustad Abubakar. Ano pa Ustad, parang ano po yung ginagawa niyo po dati na maggagawa po kayo ng exam, gano'n po. So, isusulat ko po lahat ng attendance, ini-screenshot ko kasi, tapos mamaya gagawa ako ng attendance katulad ng ginagawa ko kay Ustad Ismael every Wednesday, gano'n po. Tapos, may exam po, Okay, inshallah. so gano'n, kumbaga parang Opo. formal Parang online yun nga po. class. Opo, yung sinabi po na sa Abubakar, opo. Okay. Inshallah po. Sige, walang problema, walang problema. Aywa. May katanungan dito, Sheikh, ng isang kapatid natin. Ang katanungan niya ay about po sa kapanganakan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakit po walang record kung kailan siya pinanganak? Okay. Actually, kung ang tinatanong natin kung ano yung specific date ng kapanganakan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iba-iba ang opinyon ng mga ulama. Iba-iba, napakaraming opinyon ng mga ulama patungkol diyan. Pero ang mahalaga, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagbigay siya ng clue kung kailan siya pinanganak. Hindi man nagbigay ng ano, ng tawag dito, ng specific na date, pero nagbigay siya ng clue katulad ng araw ng Lunes, panahon ng mga elepante, taon ng elepante, yung mga gano'n. Ibig sabihin ibig sabihin kaya may mga bagay na ang hikmah hindi na pinapaalam sa atin kasi hindi naman gano'n kahalaga na when it comes sa pag-iibada natin bilang isang Muslim. Kasi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung mga sinasabi niya sa Quran ay kung ano yung mga mahalaga. Yung mahalaga bilang isang Muslim, yung mahalaga sa atin sa pag-iibada natin. Mga katulad ng mga kung ano yung mga ipinagbawal, ipinag-utos, yan. Hindi na masyadong mahalaga, kumbaga napaka irrelevant kung yung mga bagay na kailangan pa natin ng specific na kasagutan sa isang bagay na hindi naman magdudulot ng ano sa atin, kumbaga hindi rin naman makakadagdag ng iman natin, hindi rin makakabawas ng iman natin, 'di ba? Kaya isa 'yun sa mga hikmah na sinasabi ng mga ulama natin. Kaya kaya kita nyo yung masamang epekto nun na kapag alam mo yung birthday, kapanahon na yung mismong kapanganakan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa sa mga epekto nun ay magagaya ka sa katulad ng ginagawa ng mga ahlul bid'ah. Tignan niyo yung mga nagmamaulidun nabi, nagse-celebrate ng maulidun nabi kasi para sa kanila, ah, ito yung eksaktong ito yung eksaktong araw ng kapanganakan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga dito pa lang sa araw ng kapanganakan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagtalo-talo na or nag-iba-iba ng opinyon ng mga ulama, ibig sabihin walang kasiguraduhan, walang kasiguraduhan. So, anong sense kung magse-celebrate ka na kung yung isine-celebrate mo pala ay hindi pala yun yung mismong araw ng kapanganakan. Okay? Kumbaga isa yan sa mga dahilan. At dahil sa yung mga ahlul bid'ah, meron silang tinitake na specific na date ng araw ng kapakanakan, anong resulta? Yan, nakakagawa sila ng mga bid'ah na which is taliwas sa ating reliyong Islam. Kaya yun po. At napakarami pang pwedeng ano diyan, pwedeng sagot. Pero at least kumbaga hindi na siya mahalaga. At least nagbigay ng clue ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kung ano yung araw ng Lunes, at sa tawag dito, sa panahon ng elepante or taon ng elepante. Wallahu ta'ala a'lam. Naam, jazakallahu khairan ya Sheikh. Last question na po to siguro ya Sheikh, inshallah. Sabi niya po, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ba po dapat ang kaalaman at magandang pag-uugali ay magkasama o dapat taglay ng isang mangangaral sa Islam? Paano po kung ang isang mangangaral o ustad ay kaalaman lang ang taglay pero medyo sablay pagdating sa pag-uugali? Kilala sa personal, ano po ang maipapayo nyo sa ganitong mangangaral at isang katulad kong student? Okay. Actually, yung sagot sa katanungan na yan, marami tayong pwedeng isagot. Kumbaga malawak din. Kasi maraming mga sinabing mga ulama natin patungkol sa bagay na yan. Katulad ng sinabi ni Hasan al-Basri, sabi niya, al-ilmu ilmani fa ilmun fi qalbi fadhalika al-ilmu nafi'u wa ilmun ala lisani fadhalika hujjatullahi ala ibni Adam. Ibig sabihin, yung kaalaman daw may dalawang uri. Una, yung kaalaman na nasa puso, yung kaalaman na nasa puso, yun ay nafi'. Ibig sabihin, kapaki-pakinabang. Pangalawa, yung kaalaman na nasa dila lang. Kapag ang kaalaman ay nasa dila lang na sinasabi mo lang, binabanggit mo lang, halimbawa sa pagre-recite ng Quran, hanggang recitation ka lang ng Quran pero hindi mo tinatatbik, yun yung maaring sakdal, magiging dahilan pa ng pagkapahamak ng mga anak ni Adam. Anong ibig sabihin nito? Kailangan yung kaalaman mo, dapat sinasa puso mo, hindi yung hanggang dila lang. Nasasabihin lang ng dila mo, marami kang memorize na aya sa Quran or memorize mong buong Quran, marami kang hadith na memorize pero hindi naman pala nakapagbigay ng kapakinabangan. Kaya yung katulad din ng sinabi ni Imam Ash-Shafi'i, sabi niya, laisa al-ilma ma hufidha al-ilma ma nafa'a. Hindi kaalaman daw yung basta lang na isaulo mo o kaya yung kaalaman na memorize mo lang. Bagkus, ang kaalaman daw ay yung talagang napapakinabangan. Ngayon, paano mo ba masasabi na mapapakinabangan? Ibig sabihin, natatatbik mo, ina-apply mo. Kasi ang kaalaman na hindi mo in-apply, napaka-useless. Napaka-useless. Kaya sa pag-aaral, kumbaga common ito. Sa lahat ng kailangan na, sa lahat ng papasukan mo, mag-aaral ka mula, ibtida o kaya papasok ka sa mga university, Islamic University, isa sa mga una na pinapaalala sa mga talibul ilm, sa mga nagsasaliksik ng kaalaman, ay yung pagkakaroon ng mabuting pag-ugali. Yung pag-ugali, lagi ang pinapaalala. Kumbaga, common scenario na yan. Na bilang isang mananaliksik ng kaalaman, meron kang ganitong pag-ugali. Kaya, kaakibat palagi yan magkasama. Palagi yan magkasama. Kaya, ang mapapayo natin sa mga tao na, unang-una, sa nagsasaliksik ng kaalaman, wag natin basta isadila lang. Kailangan isa puso natin at isagawa. Itatbik natin, i-apply natin yung mga natutunan natin na kaalaman. Halimbawa, dito sa organization na to, marahil marami kayong narinig na mga iba't ibang mga paalala patungkol sa ating relihiyong Islam na talagang nakaka-boost ng iman. Halimbawa sa mga kababaihan, pasintabi sa mga kapatid natin kababayan. Halimbawa, naturuan ka na tarbiya ka dito na natutunan mo na kailangan wag kang mag-display ng aura mo o kaya wag kang mag-expose ng sarili mo, lalong-lalo sa social media. Pero ang problema, after mong matutunan yung bagay na yun, after mong marinig yung kaalaman na yun, mga 1 day, 2 days, or 3 days later on, bigla ka na mag-upload. Ibig sabihin, nasan yung natutunan mo? Hindi mo in-apply or in-apply mo hanggang 3 days na expire na. Ano yun, parang parang data lang na na-expire. Napaka naman nun, napaka unreasonable, 'di ba? Ibig sabihin, kailangan mo talagang itatbik yung mga natutunan. Kasi parang ganito, ako bilang isang nagbibigay ng paalala patungkol sa relihiyong Islam at nandiyan si Sheikh na isang batikan na
ano natin, dai, 'di ba? Na marami na kayong natutunan sa kanya, 'di ba? Kung yung natutunan nyo sa kanya, pasok sa tenga, labas sa kabila, at hindi nyo isinapuso, hindi nyo tinatbik, hindi nyo isinagawa, napaka-unfair naman para kay Sheikh. Na hanggang sa makikita niya kayo na, na nag-upload halimbawa, napagsabihan ko na to pero hindi pa rin natuto, di ba? Napakasakit para sa amin na parang ginagawa nyong binabaliwala nyo yung mga binibigay namin paalala. Kaya napakahalaga ng yung pagsali sa mga ganitong organization. Kailangan pumapasok din yung magandang intention. Bakit ka ba pumasok sa ganitong pag-aaral, sa ganitong programa? Para lang magpasikat, para lang makita sa screenshot, na pag nakita yung pangalan mo sa screenshot, then i-upload mo. Tapos gusto mo na makarinig sa mga kasamahan mo, makakilala mo na, Masya Allah, si sister ganito, nag-aaral sa online. Pero hanggang doon lang yung intention. Wala yung intention na talagang matuto na i-apply niya. Kaya napakahirap. Kaya dapat isaayos natin yung intention. Bumalik tayo sa intention kung bakit ba tayo nag-aaral. Kasi kung intention natin ganun lang, napaka-useless. Hindi magtatagal yung kaalaman na yun. Kasi hindi mo tinatatbik. Kaya ang tunay na kaalaman, yung bukod sa na-memorize mo, ay napapakinabangan ng sarili mo at ng mga taong nakapalibot sa'yo. Kaya dapat i-apply natin. At marami pa yan, marami pang pwede natin sabihin, pero kulang yung oras. Inshallah, may time pa tayo. Next time, inshallah. So, alhamdulillah, dito na tayo nagtatapos. Jazakallahu khairan ya Sheikhana al-Fadil. At sa mga nakibahagi ngayong gabi, maraming salamat po sa inyo. At bilang ating pagtatapos, ya Sheikh, ay aming hinihiling sa inyo na magbigay ng payo or panghuling salita at pangunahan po kami sa Kafaratul Majalis. Okay. Siguro sa payo, dudugtungan na lang natin yung sinabi natin kanina. Tayo bilang nananaliksik ng kaalaman, huwag nating sayangin yung mga ganitong pagkakataon. Kasi marahil marami sa atin busy sa trabaho, busy sa ginagawa, sa mga kung ano namang pinagkakabala natin sa buhay, dahil maybe tayo ay committed na, may pamilya, kaya masyado tayong busy. Yung mga ganitong pagkakataon, wag natin sayangin. Wala naman itong bayad, na wala naman tayong binabayad. Kumbaga, ang gagamitin lang natin yung oras natin, na kung talagang interesado tayo, magkakaroon tayo ng time. Na kahit may ginagawa tayo, kahit halimbawa nagtatrabaho ka, makikinig ka lang, di ba? Kaya wag natin sayangin. Sa panahon natin ngayon na napakadali na yung pag-aaral sa relihiyong Islam, hindi tulad sa mga naunang panahon na ang hirap ng pananaliksik ng kaalaman, walang internet, walang mga social media na makakabasa ka ng mga authentic na kaalaman. Walang ganun. Napakahirap. Pero ngayon na napakadali na, halos isusubo na lang sa inyo, samantalahin yung pagkakataon na yun. Okay? At pangalawa, at sa pagpasok nyo sa ganito, sa pag-aaral, kailangan linisin yung intention nyo. Kailangan maganda yung intention nyo. Hindi yung papasok ka sa ganito para sumikat, para makilala, para magpakitang gilas. Hindi mo ginagawa para sa Allah, bagkus ginagawa mo para sa kung sino man yung tao na pinapakitaan mo, nagpapakitang gilas ka, pasintabi. Kaya ibig sabihin, ayusin natin yung intention. Pangatlo, lahat ng mga natutunan natin, kailangan nating itatbik, isabuhay. Kapag nasa buhay na natin, yung, kumbaga, clear na sa ating sarili na nagagawa natin, doon papasok yung kailangan natin i-share sa iba. Kailangan natin ibahagi sa iba. Lalong-lalo na halimbawa sa mga kapatid natin na OFW dito. Diyan kayo sa abroad, nataufikan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahit nagpunta kayo dyan para magtrabaho, pero kahit papano nagkaroon kayo ng kaalaman sa Islam, hanggang sa pag-uwi nyo ng Pilipinas, makakaharap nyo na yung pamilya ninyo na mga ganitong ginagawa, gumagawa ng bid'a, gumagawa ng shirk or sakuto, o kaya mali yung ginagawa nila, na maaari mo silang dawahan.
Kumbaga sila yung unang makikinabang sa kaalaman na meron ka, na natutunan mo. Dahil ituturo mo sa kanila, sa pamilya mo, sa mga anak mo, sa magulang mo, sa mga tiyuhin-tiyahin mo, sa kapitbahay mo. Kumbaga magkakaroon ka ng silbi para sa community mo. Kaya yung ganung pagkakataon, yun yung cycle ng kaalaman. Natutunan mo with magandang intention, then in-apply mo sa sarili mo, then ituturo mo sa iba. Kaya sikapin natin na magawa natin yun, inshallah. Tawfikan tayo nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya siguro hanggang dito na lang. Subhanakallah wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, naway maging ilaw at gabay ang ating natutunan ngayong gabi. Hindi sapat ang kaalaman kung hindi ito isa sa buhay. Gamitin natin ito upang lalo tayong mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa muli mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.